Isang leta ng basura ang dahilan kung bakit galit na galit ang bilyonaryo sa kanyang kasambahay. Pero hindi niya alam, iyon pala ang unang hakbang niya sa tagumpay. Kabanata 1, Yenji Leta ay nagpabago ng lahat. Sa gitna ng makukulay na ilaw ng isang malaking mansyon sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, Makati, ay nakatayo si Don Armando Villafuerte, isang bilyonaryong negosyante na kilala sa buong Pilipinas bilang hari ng konstruksyon. Ang kanyang mga gusali ay nakikita mula sa EDSA hanggang sa Cebu, at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa mga billboard na may malalaking titik na ginto. Sa edad na 60, si Don Armando ay may lahat, mga sasakyan na Ferrari, mga relo na Patek Philippe, at isang pamilya na laging nasa mga pahina ng society magazines. Pero sa kabila ng lahat ng yaman, may isang bagay na hindi niya makayanan, ang amoy ng kahirapan. Isang umaga ng Huwebes, habang siya ay naglalakad papunta sa kanyang kusina na gawa sa imported marble mula sa Italy, ay napansin niya ang isang bagay na labis na nakakainis sa kanyang mga mata. Sa gitna ng sahig na kasingkinis ng salamin, ay may isang lata ng sardinas, amas, basang-basa, at may kaunting langis na tumutulo pa sa gilid. Ang leta ay mukhang galing pa sa basurahan ng mga squatter sa Tondo. At ang pinakamasama, ito ay nasa harap mismo ng kanyang mga paa. Yenti, sigaw ni Don Armando ng malakas na parang kulog. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina, na nagpatigil sa lahat ng mga kasambahay na abala sa paghahanda ng almusal. Ang mga pleto ng kristal ay nanginginig, at ang mga kutsara ng pilok ay parang natatakot na mahulog. Mula sa sulok ng kusina, dahan-dahang lumapit si Luz Viminda Santos, o mas kilala bilang Luz sa mga kasambahay. Siya ay 45 taong gulang, isang senior citizen na nagtatrabaho na sa pamilya Villafuerte ng mahigit 2 dekada. Ang kanyang uniforme ay simple, berdeng damit na may puting apron, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang malinis na ponytail. Hindi siya nagsasalita ng malakas, pero ang kanyang mga mata ay laging may kakaibang ningning, parang may lihim na alam niya na hindi pa handa ibunyag sa mundo. Luz, ikaw ba ang may gawa nito? Tanong ni Don Armando habang itinituro ang leta gamit ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Hindi ba't sinabi ko ng paulit-ulit na walang basurang darating sa loob ng bahay ko? Ang bahay ko ay hindi squatters area. Ang bahay ko ay palasyo. Si Luz ay yumuko ng bahadya, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Dahan-dahan niyang kinuha ang lata mula sa sahig, at sa halip na itapon ito kaagad sa basurahan, ay maingat niyang inilagay ito sa loob ng kanyang apron pocket. Ang galaw na ito ay napansin ni Don Armando, at lalo siyang nagalit. Yen, bakit mo pa kinuha? Itapon mo yan agad. Ang dumi-dumi. Ang beho. Hindi kita binabayaran ng 25,000 isang buwan para maging basurera. Sigaw niya ulit. Ang kanyang mukha ay namumula na, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Pero si Luz ay hindi sumagot kaagad. Sa halip, siya ay ngumiti ng mahina, isang ngiti na puno ng alaala. Opo, Don Armando. Pasensya na po. Hindi na po mauulit, sagot niya ng mahinahon. Pero habang sinasabi niya ito, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa leta sa loob ng bulsa. Parang may espesyal na bagay iyon para sa kanya. Samantala, sa labas ng kusina, ang iba pang mga kasambahay ay nagbubulungan. Bakit kaya hindi niya itinapon agad? Tanong ni Mercy, ang bagong kasambahay na 25 taong gulang pa lamang. Baka may sentimental value sa kanya, Yen. Sagot ni Rosa, ang matagal ng cook sa pamilya. Si Aling Luz kasi, may mga kwento siya na hindi niya sinasabi sa lahat. Pero alam ko, may lihim siya tungkol sa mga leta. Habang nagpapatuloy ang umaga, si Don Armando ay nagpatuloy sa kanyang routine. Siya ay umupo sa kanyang opisina na gawa sa kahoy na nara at tumawag sa kanyang sekretarya para ihanda ang kanyang meeting sa mga hapon na investors. Pero habang siya ay nakaupo, hindi niya may iwasang isipin ang leta. Paano naligaw ang basurang iyon sa loob ng bahay ko? Tanong niya sa sarili. At bakit parang pamilyar ang leta na iyon?
Sa kabilang deko, si Luz ay bumalik sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Ito ay isang kwarto na kasing liit ng isang walk-in closet, pero para sa kanya, ito ay tahanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang lata mula sa bulsa at maingat na nilagay ito sa isang maliit na kahon na metal sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob ng kahon na iyon ay may iba pang mga leta. Lahat ay amas. Lahat ay may mga lumang sticker na halos hindi na mabasa. Pero kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo ang maliit na sulat sa isang leta. Leta ni Luz, para sa pangarap, 1,975. At habang si Luz ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, siya ay ngumiti ulit. Hindi mo alam, Don Armando, bulong niya sa sarili. Ang letang hinintay mong itapon, ang siyang nagbigay sa iyo ng lahat ng yaman mo. At sa sandaling iyon, ang leta, isang simpleng leta na sardinas na itinuturing na basura ng isang bilyonaryo, ay nagsimulang magbunyag ng isang kwento na magpapabago ng lahat. Isang kwento ng kahirapan, ng pangarap, at ng pag-asa na nagsimula sa isang basurahan sa Tondo, mahigit 4 na dekada na ang nakalipas. Kabanata 2, Yenji Leta ng kahapon. Noong 1975, ang Tondo ay hindi pa ang Tondo ng mga mall at condominium. Ang Tondo noon ay isang malaking basurahan ng Maynila, mga tambak ng basura na hanggang tuhod, mga bata na nakayapak na naglalaro sa putik, at mga nanay na naghuhukay ng plastik at leta para may pang ulam sa gabi. Sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang maliit na barong-barong na gawa sa yero at kahoy na kinuha sa mga construction site, nakatira si Luz Viminda Santos, 15 taong gulang pa lamang, kasama ang kanyang lola na si Aling Sioni. Si Aling Sioni ay 68 taong gulang na noon, balo na, at may sakit sa baga dahil sa usok ng mga tambak na sinusunog tuwing gabi. Ang kanilang bahay ay walang kuryente, tanging isang lampara na may mansa ng langis ang nagbibigay liwanag. Ang kanilang kusina, isang kalderong di ulang na nakapatong sa 3 bato, at ang kanilang ref, isang supot na plastik na nakabitin sa kisem para hindi abutin ng daga. Isang umaga na Mayo, habang si Luz ay naglalakad papunta sa pampublikong gripo para mag-igib ng tubig, ay napansin niya ang isang bagay sa tambak ng basura malapit sa kanilang bahay. Isang leta ng sardinas, Ligo brand, pula at dilaw ang kulay, amas na parang hinampas ng truck, pero buo pa rin. Sa halip na lampasan ito, si Luz ay yumuko at kinuha ito. Sayang naman, bulong niya sa sarili. Pwede pa ito. Sa bahay, maingat niyang hinugasan ang lata gamit ang sabon na gawa sa niyog. Pagkatapos, gamit ang lumang gunting ng kanyang lola, ay pinutol niya ang gilid ng leta at ginawa itong parihaba. Sa harap ng leta, gamit ang lumang ballpen na kulang na sa tinta, ay nagsulat siya ng maliit, Leta ni Luz, para sa pangarap. Hindi niya alam kung bakit niya iyon isinulat. Pero sa loob ng kanyang puso, may nararamdaman siyang kakaiba. Kinabukasan, dala-dala ang 5 letang ganoon, ay naglakad si Luz papunta sa peleng ng Divisoria. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero may narinig siyang kwento mula sa kapitbahay. May isang insik na nagngangalang Mang Tony na bumibili ng mga leta para gawing materyales sa kanyang maliit na pabrika ng mga basket at dekorasyon. Sa harap ng tindahan ni Mang Tony, na puno ng mga tambak na plastik at karton, ay tumayo si Luz na may kaba sa dibdib. Mang Tony, bibili po ba kayo ng leta? Tanong niya ng mahina. Si Mang Tony, 70 taong gulang na, may salamin na makapal, tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Magkano yen? Tanong niya. 5 leta po, 0.50 bawat isa, sagot ni Luz. Tumawa si Mang Tony. 0.50. Ang mahal naman. 0.25 na lang. Pero si Luz ay hindi sumuko. 0.40 na lang po, Mang Tony. Para sa lola ko po, may sakit po siya. Sa huli, pumayag si Mang Tony. Binigyan niya si Luz ng 2 oras, sapat na para bumili ng 1 kilo ng bigas at kalahating kilo ng isda. Habang naglalakad pauwi si Luz, hawak ang pera sa kanyang bulsa, ay naramdaman niya ang unang beses na may pag-asa. Kung 5 lang,
2 oras, paano kung 10, paano kung 100? Tanong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ni Luz ang maghanap ng leta. Umaga, pupunta siya sa basurahan. Hapon, huhugasan niya ang mga leta. Gabi, tatakpan niya ng mga sticker na gawa sa lumang kalendaryo. At tuwing Sabado, pupunta siya kay Mang Tony. Sa loob ng 1 buwan, nakapag-ipon na siya ng 50. Sapat na para bumili ng gamot ni Aling Shuni at bagong uniform para sa kanyang sarili. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyari 1 araw ng Hunyo. Habang naghuhukay si Luz sa basurahan, ay may nakita siyang isang lalaking nakashoot ng polo barong, kahit mainit ang araw. Siya ay si G. Ramon Villafuerte, ama ni Don Armando, na noon ay 45 taong gulang pa lamang at bagong nagtatag ng Villafuerte Construction. Siya ay naghahanap ng murang materyales para sa kanyang mga proyekto. Anak, ano yang ginagawa mo? Tanong ni G. Ramon. Naghuhukay po ng leta para po sa negosyo ko, sagot ni Luz nang walang takot. Tiningnan ni G. Ramon ang mga lata ni Luz. Malinis, may sticker, at maayos na nakatpiling. Magkano yang 100? Tanong niya. 40 po, sir, sagot ni Luz. Kung ganoon, bumili ako ng 500 leta. 200. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Luz. 200? Sa isang araw, hinawakan niya ang pera na ibinigay ni G. Ramon, mga pepel na bago, amoy tinta pa. At sa likod ng isang leta, ay may nakasulat na resibo. Binili kay Luz Viminda Santos, 500 leta para sa Villafuerte Construction, para sa mga embalaje ng semento. Ramon Villafuerte. Nang gabing iyon, umupo si Luz sa harap ng kanilang maliit na mesa. Hawak ang kontreta, ay nagsimula siyang mangarap. Lola, balang araw, hindi na tayo maghihirap, sabi niya habang hinahaplos ang leta. At sa ilalim ng lata na iyon, ay may nakatago siyang maliit na pepel, isang plano. Leta Recycling Corp, para sa mga batang tulad ko. At habang natutulog si Aling Shuni, si Luz ay nanatiling gising. Sa liwanag ng lampara, ay nagsimula siyang magsulatan ng mga idea. Paano kung hindi lang leta? Paano kung plastic? Paano kung pepel? At paano kung hindi lang siya? Sa sandaling iyon, ang leta na itinuturing na basura ng iba ay naging simbolo ng kanyang pangarap. At sa kasalukuyan, habang si Luz ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto sa mansyon ng mga Villafuerte, hawak ang perehong leta na kinuha niya mula sa sahig ng kusina, ay ngumiti siya. Hindi mo alam, Don Armando, bulong niya, ang letang hinintay mong itapon, ang siyang nagbigay sa iyo ng lahat. Kabanata 3, Yenji galit ng bilyonaryo. Makalipas ang 3 araw mula sa insidente ng leta, ang buong mansyon ng mga Villafuerte ay abala na abala. Ito ay ang araw ng Grand Dinner Gala, isang eksklusibong hapunan kasama ang mga investor mula sa Japan na magdadala ng bilyong-bilyong piso para sa bagong proyekto ng Villafuerte Holdings, ang Villafuerte SKY Tower, isang 88 palapag na gusali na magiging pinakamataas sa buong Southeast Asia. Ang tema ng gabi ay ginto at luho. Lahat ng dekorasyon ay ginto, mula sa mga kurtina hanggang sa mga plato. Ang mga bisita ay mga sikat na negosyante, politiko, at maging ilang artista na kilala sa telebisyon. Si Don Armando Villafuerte ay nasa kanyang pinakamagandang anyo. Siya ay nakashoot ng custom-made tuxedo mula sa Italy na may buttons na gawa sa 24 karat gold. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at ang kanyang sapatos ay nagniningning na parang salamin. Siya ay ngumingiti sa lahat, ngiti na puno ng pagmamalaki. Sa kanyang isipan, ito ay ang gabi na magpapatunay na siya ang hari ng konstruksyon sa Pilipinas. Sa kusina, si Luz at ang iba pang mga kasambahay ay abala sa paghahanda ng 12-course meal na idinisenyo ng isang Michelin star chef mula sa Singapore. Ang menu ay may Wagyu beef na may gold flakes, caviar na may perlas, at champagne na nakakahalagan 500,000 bawat boat. Si Luz ay ang head server ng gabi. Siya ang may hawak ng listahan ng mga bisita at ang timing ng bawat ulam.
Sa kabila ng kanyang simpleng uniforme, siya ay kalmado. Parang alam niya ang bawat galaw ng oras. Nang magnegatibo 7:00 ng gabi, nagsimula ang programa. Ang mga bisita ay dumating sa kanilang mga Rolls-Royce at Lamborghini. Ang red carpet ay nakalatag mula sa gate hanggang sa grand staircase. Si Don Armando ay nakatayo sa itaas ng hagdan, kasama ang kanyang asawa na si Donna Carmen at ang kanyang anak na si Marco, isang 28 taong gulang na Harvard graduate na kilala sa kanyang pagiging playboy. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ni Don Armando sa mikropono. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na luho, hindi lang sa pera, kundi sa pangarap na ginawa natin ng katotohanan. Ang mga bisita ay pumalakpak. Ang mga kamera ng mga society reporters ay kumikislap. Lahat ay perpekto. Nang magnegatibo 8:30 oras na main course. Si Luz ay pumasok sa dining hall na may dalang silver tray na may 5 pletong Wagyu beef. Ang bawat pleto ay may gold leaf garnish na nakakahalaga ng 1,000. Habang nilalagay niya ang unang pleto sa harap ni Mr. Tanaka, ang pinuno ng Japanese investors, ay biglang nadulas ang kanyang kamay. Isang maliit na patak ng sauce ang nahulog sa tablecloth. Isang segundong katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang galit ni Don Armando. Luz. Anyn. Sigaw niya ng malakas na parang bomba. Ang kanyang mukha ay namumula na parang kamitis. Isang patak ng sauce sa tablecloth na nagkakahalaga ng 500,000. Hindi ba't sinabi ko ng paulit-ulit na dapat perpekto ang lahat? Ang buong dining hall ay natigilan. Ang mga bisita ay napatingin. Si Mr. Tanaka ay ngumiti ng mahina, pero si Don Armando ay hindi na makapagpigil. Siya ay tumayo at itinuro si Luz gamit ang kanyang daliri na may singsing na brilyante. Kahit basurang leta, hindi mo kayang itapon ng maayos. Ano pa kaya ang trabaho mo dito? Sigaw niya ulit. Ikaw ang dahilan kung bakit nahihiya ako sa harap ng mga investors ko. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Donna Carmen ay sumenyas kay Luz na umalis, pero si Luz ay nanatili sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Don Armando, hindi sa takot, kundi sa pangunawa. Sa loob ng kanyang apron pocket ay naroon pa rin ang leta na kanyang kinuha mula sa kusina 3 araw na ang nakalipas. Pasensya na po, Don Armando, sagot ni Luz ng may nahon. Hindi na po maulit. Pero habang sinasabi niya ito, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa leta. Sa kanyang isipan, may mga alaala na bumabalik, mga alaala ng isang batang babae sa tondo na naghuhukay ng leta para may pang-ulam. Pagkatapos ng hapunan, si Don Armando ay nagpunta sa kanyang opisina. Siya ay uminom ng 50-year-old whiskey habang tinitingnan ang kanyang mga blueprint. Hindi ko na kaya si Luz. Bulong niya sa kanyang sekretarya. Bukas, sisante siya. Hindi ko na kailangan ng mga taong hindi marunong magmalinis. Pero sa kabilang dako ng mansyon, si Luz ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto. Dahan-dahan niyang inilabas ang lata mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng leta ay may lumang sticker na halos hindi na mabasa. Leta ni Luz para sa pangarap. 1,775. At sa loob ng leta ay may maliit na papel. Isang kontrata na may pirma ni Ramon Villafuerte, ama ni Don Armando. Sa sandaling iyon, si Luz ay ngumiti. Hindi mo alam, Don Armando, bulong niya, ang letang hinintay mong itapon ang siyang magpapahiya sa iyo sa harap ng buong mundo. At habang ang buong mansyon ay natutulog, si Luz ay nanatiling gising. Sa liwanag na maliit na lampara, ay nagsimula siyang maghanda para sa araw na magbabago ng lahat. Kabanata 4, Yenji simula ng imperyo. Makalipas ang ilang buwan mula sa unang pagkikita ni Luz kay G. Ramon Villafuerte sa basurahan ng Tondo, ang taong 1,785 ay nagsimula ng magbago ang takbo ng buhay niya. Sa edad na 25 taong gulang, si Luz ay hindi na ang batang naghuhukay ng leta para sa 2 oras. Siya ay naging Luz Viminda Santos,
founder at CEO ng Leta Recycling Corporation, isang maliit na pabrika sa Valenzuela na nagsisimula pa lamang, pero may pangarap na mas malaki kaysa sa mga tambak ng basura. Ang simula ay simple, isang 500 square meter na bodega na inupahan niya sa halagang 5,000 isang buwan. Ang kanyang unang kapital, 50,000, naipon mula sa pagbibenta ng libu-libong lata sa loob ng 10 taon. Ang kanyang unang empleyado, ang kanyang pinsang si John, isang mekaniko na marunong mag-ayos ng lumang makina. At ang kanyang unang produkto, mga recycled aluminum sheets na gawa mula sa mga lata ng sardinas, soft drinks at beer na ginagamit sa paggawa ng mga roofing, packaging at maging sa mga construction materials. Isang araw ng Marso 1985, habang si Luz ay nagtatrabaho sa kanyang maliit na opisina na wala namang aircon, tanging electric fan na umikot ng mabilis, ay may dumating na isang lalaking nakasuot ng polo barong. Siya ay si Inger Ramon Villafuerte, ama ni Don Armando, na noon ay 55 taong gulang na at abala sa pagpapalaki ng kanyang kumpanya. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang blueprint ng isang bagong warehouse sa Quezon City. Luz Viminda Santos, tanong niya nang makita si Luz na nakaupo sa lumang mesa na gawa sa plywood. Opo, ako po, yon, sagot ni Luz ng may ngiti. Ano po ang may paglilingkod ko? Si G. Ramon ay umupo sa harap niya. Narinig ko sa mga supplier na may babaeng nagbibenta ng aluminum sheets na mas mura kaysa sa imported. Ikaw ba yon? Tanong niya. Opo, sir. 15 bawat kilo. Garantisadong recycled, pero matibay pa rin po, sagot ni Luz. Tiningnan ni G. Ramon ang mga sample na ipinakita ni Luz. Magkano kung isa 0,000 kilo? Tanong niya. Si Luz ay natigilan. Isa 0,000 kilo. Iyon ay 150,000, halos 3 buwan ng kita niya. Pwede po, sir. Pero kailangan ko ng kontrata at advance payment na 50%, sagot niya ng may tiwala. Sa araw na iyon, pinirmahan ang unang malaking kontrata ng Leta Recycling Corp. Sa ilalim ng PayPal ay nakasulat, Villafuerte Construction ay bibili ng isa 0,000 kilo ng recycled aluminum sheets para sa packaging ng semento. Bayad, 150,000. Pirma, Ramon Villafuerte. At sa ibaba, bilang saksi, ay nakalagda ang pangalan ni Armando Villafuerte. Noon ay 30 taong gulang pa lamang, bagong graduate ng business sa Ateneo at anak ni G. Ramon. Hindi alam ni Armando noon na ang kanyang pirma ay magiging susi sa hinaharap. Sa kanyang isipan, ito ay isang maliit na kontrata lang, isang paraan para matulungan ang kanyang ama. Pero pa kay Luz, ito ay ang simula ng imperyo. Sa mga sumunod na taon, lumaki ang Leta Recycling Corp. Mula sa isang bodega, naging 3 pabrika sa Bulacan, Cavite at Laguna. Mula sa isa 0,000 kilo, naging 100,000 tonelada bawat taon. At mula sa 150,000, naging 500 milyon ang kita sa loob ng 5 taon. Si Luz ay naging unang babaeng negosyante sa Pilipinas na nakalist sa Forbes under 50, pero hindi niya ito ipinagmamalaki. Sa halip, ginamit niya ang pera para magbigay ng scholarship sa mga batang naghuhukay ng lata sa payatas. Noong 1972, nang mamatay si G. Ramon Villafuerte, si Armando, na noon ay 37 taong gulang na, ay naging bagong CEO ng Villafuerte Holdings. Sa kanyang unang board meeting, ipinakita niya ang plano para palakihin ang kumpanya. Pero hindi niya alam na 51% ng shares ng Villafuerte Holdings ay pag-aari na ng Leta Recycling Corp. Dahil sa isang secret merger na ginawa ni G. Ramon noong 1988 bilang utang na loob kay Luz. Sa kasalukuyan, habang si Luz ay nakaupo sa kanyang kwarto sa mansyon ng mga Villafuerte, hawak ang lumang kontrata na may pirma ni Armando, ay ngumiti siya. Hindi mo alam, Armando, bulong niya, ang letang itinapon mo, ang siyang nagbigay sa iyo ng trono mo. At sa labas ng kwarto,
Ang buong pamilya Villafuerte ay abala sa paghahanda ng board meeting bukas. Ang meeting na magpapakita kung sino talaga ang tunay na may-ari ng imperyo. Kabanata 5, Yenji Rebelsayon SA Boardroom. Kinabukasan, ang ika-negatibo 15 ng Hulyo ay ang pinakamalaking board meeting ng Villafuerte Holdings sa buong taon. Ang agenda, pag-apruba sa bagong 50 bilyong proyekto ng Villafuerte SKY Tower at ang opisyal na pagtatanggal kay Luz Viminda Santos bilang kasambahay. Ang boardroom ay nasa 50 TA floor ng Villafuerte Tower sa Ortigas, isang silid na gawa sa tempered glass na may tanawin ng buong Metro Manila. Ang mesa ay mahaba, dawa sa ebony wood na imported mula sa Africa, at ang bawat upuan ay may leader na nakakahalaga ng 100,000. Sa paligid ay nakadisplay ang mga awards. Forbes Asia's Best Under 50, ASEAN Business Award, at Golden Hammer for Construction Excellence. Sa ulunan ng mesa ay nakaupo si Don Armando Villafuerte, nakashoot ng navy blue suit na may monogram na A, at may ngiti na puno ng tagumpay. Sa kanyang kanan ay si Donna Carmen, ang kanyang asawa, na may hawak na ipad na puno ng financial reports. Sa kaliwa ay si Marco, ang kanyang anak, na abala sa pagtext sa kanyang latest girlfriend. Ang iba pang board members, mga dating classmates ni Armando sa Ateneo, mga retired generals, at ilang Japanese investors, ay abala sa pag-inom ng kopi na may gold flakes. Magandang umaga po sa lahat. Simula ni Don Armando ng may autoridad. Ngayon, aprubahan natin ang final budget para sa SKY Tower. At bago tayo magtapos, may isang maliit na bagay lang, ang pagtatanggal kay Aling Luz bilang kasambahay. Hindi na siya qualified. Aulit-ulit na nagkakamali. Kahapon pa lang, may patak ng saw sa tablecloth. Ang buong board ay tumango. Si MR Tanaka, ang Japanese investor, ay ngumiti ng mahina. Kung ganoon, proceed po, sabi niya sa English. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Umasok si Luz, hindi sa kanyang uniform na berde, kundi sa isang simple pero eleganteng black dress na may pearl necklace. Sa kanyang kamay ay may hawak na green folder na may logo ng Leta Recycling Corp. Kasama niya ang isang babaeng abogada na nakashoot ng power suit, si Ate Maria Clara Santos, ang kanyang anak na lihim na nagtatrabaho bilang sekretarya ni Don Armando sa loob ng 5 taon. Pasensya na po sa pagkaantala, sabi ni Luz ng mahinahon. Pero may agenda pa po akong idadagdag bago ang pagtatanggal sa akin. Si Don Armando ay napatayo. Luz, ano to? Security. Alisin niyo siya dito, sigaw niya. Pero bago pa makagalaw ang mga guwardiya, si Ate Maria Clara ay nag-project ng isang PowerPoint slide sa malaking screen. Slide 1. Leta Recycling Corporation, majority shareholder ng Villafuerte Holdings. 51% ownership since 1972. Ang buong boardroom ay natigilan. Si Don Armando ay namutla. Hindi totoo to. Paano? Sigaw niya. Si Luz ay ngumiti. Don Armando, tanda niyo po ba ang kontrata noong 1985? Ang 1,000 kilo ng aluminum sheets na binili ng tatay niyo sa akin. Iyon ang unang hakbang ng Leta Recycling Corp. At noong 1988, bilang utang na loob, ginawa ng tatay niyo akong silent partner. 51% ng shares ng Villafuerte Holdings ay sa akin na simula noon. Slide 2. Lumang kontrata na may pirma ni Ramon Villafuerte at Armando Villafuerte bilang saksi. Ikaw mismo ang nagpirma bilang saksi, Armando, sabi ni Luz. At ang letang itinapon mo sa kusina, iyon ang unang sample na ibinigay ko sa tatay mo. May sticker pa rin. Leta ni Luz, para sa pangarap. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Si MR Tanaka ay tumayo. Kung ganoon, si MS Santos ang tunay na may-ari ng kumpanya. Si Luz ay tumango. Opo. At ngayon, may dalawang desisyon akong gagawin bilang majority shareholder. Unang rebireta.
60% ng kita ng SKY Tower ay ipapamahagi sa mga empleyado, kasama ang mga kasambahay, janitor at construction workers. Walang bonus para sa top executives hanggat hindi napapataas ang sahod ng mga nasa baba. Si Marco ay napatayo. Sigaw niya. Pangalawang Ribireta. Bubuo ako ng leta ng Pag-asa Foundation. Lahat ng recycler sa Payatas, Tondo at Smoky Mountain ay makakatanggap ng scholarship at health insurance mula sa kita ng kumpanya. Si Don Armando ay nanginginig na. Hindi pwede, ako? Si Luz ay lumapit sa kanya at inilabas ang orihinal na leta mula 1,775. May pirma pa rin ni Ramon Villafuerte sa ilalim. Armando, hindi kita sisantihin. Ikaw pa rin ang pero sa ilalim ng aking pamumuno. At simulang gayon, walang leta na itatapon sa basurahan ng Villafuerte Holdings. Lahat ay Ira Recycle. Dahil ang leta, ang siyang naging pundasyon ng imperyo mo. Ang buong boardroom ay pumalakpak, maliban kay Don Armando, na nakaupo na lang, hawak ang kanyang ulo. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat sa Metro Manila, parang sumisikat din sa bagong simula ng isang imperyo na nagsimula sa isang leta ng sardinas. Kabanata 6, Yenji Leta ng Pag-asa. Pagkatapos ng rebela sa boardroom, ang buong Villafuerte Tower ay parang nasa gitna ng bagyo. Ang mga empleyado sa baba, mga janitor, security guards, at maging ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa mga hallway. Ang balita ay kumalat na parang wildfire. Si Aling Luz, ang matagal ng kasambahay, ang tunay na may-ari ng kumpanya. Ang mga reporter mula sa ABS-CBN, GMA, at maging sa international news tulad ng CNN Philippines ay nakaabang na sa labas ng building. May mga kamera at mikropono. Naghihintay ng pahayag. Sa loob ng boardroom, si Don Armando ay nakaupo pa rin, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis, kahit malamig ang aircon. Sa harap niya ay ang orihinal na leta mula 1,775. Amas, may kalawang na sa gilid, pero buo pa rin. Sa ilalim ng leta ay may nakasulat na mensahe gamit ang lumang ballpen. Para sa anak ko, mula sa nanay mo. Huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. LS. Si Luz ay nakatayo sa ulunan ng mesa, kasama si Ate Maria Clara, ang kanyang anak na lihim na nagtatrabaho bilang sekretarya ni Don Armando sa loob ng 5 taon. Ang buong board ay tahimik, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Luz. Armando, simula ni Luz ng mahinahon, hindi kita sisantihin. Hindi kita alisin sa pwesto mo. Pero may 3 lihim pa akong ibubunyag bago matapos ang araw na 2. At pagkatapos nito, magiging leta ng Pag-asa ang bagong pangalan ng ating kumpanya. Unang lihim, ang tunay na pamilya. Si Luz ay lumapit kay Don Armando at inilagay ang lata sa harap niya. Armando, tanda mo ba noong 1,765? Ikaw ay 5 taong gulang pa lang. May isang babaeng kasambahay sa bahay niyo sa San Juan, si Luz Viminda Santos, 15 taong gulang. Siya ang nag-alaga sa iyo habang busi ang tatay mo sa negosyo. Siya ang nagpapakain sa iyo, nagpapaaligo, nagkukwento bago matulog. Si Don Armando ay napatingin kay Luz. Ikaw si Aling Luz ng San Juan, tanong niya nang nanginginig ang boses. Opo, sagot ni Luz. Pero hindi lang yon. Noong 1,760, bago pa ako naging kasambahay niyo, ako ang nanay mo. Ako ang nagluwal sa iyo sa isang maliit na klinik sa Tondo. Pero dahil bata pa ako at walang pera, ipinaampon kita kay Ramon at sa kanyang asawa. Ikaw ang anak ko, Armando. Ang buong boardroom ay natigilan. Si Donna Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Marco ay napatayo. Sigaw niya. Pangalawang lihim, ang mensaheng lihim. Si Luz ay binuksan ang leta. Sa loob ay may maliit na papel na nakarolyo. Dilaw na sa edad. Binasa niya ito ng malakas. Para sa anak ko, Armando. Kung binabasa mo to, ibig sabihin, nagtagumpay ka na. Pero huwag kalimutan,
Ang yaman mo ay galing sa leta, galing sa hirap, galing sa pag-asa. Mahal kita, Nanay Luz. Si Don Armando ay umiyak. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa leta. Ma, pasensya na po. Hindi ko alam, bulong niya. Pangatlong lihim, ang bagong simula. Si Luz ay tumayo at nag-project ng bagong slide. Leta ng Pag-asa Foundation para sa mga batang nangangarap. Lahat ng recyclers sa buong Pilipinas ay makakatanggap ng 5,000 monthly stipend. Lahat ng anak ng recyclers ay makakatanggap ng full scholarship hanggang college. Lahat ng empleyado ng Villafuerte Holdings, mula janitor hanggang C, ay magkakaroon ng equal health insurance. At simulang gayon, sabi ni Luz, ang Villafuerte Holdings ay magiging leta ng Pag-asa Corporation. Ang logo, isang leta na may corona, dahil ang basura ay pwede ring maging corona. Ang buong board ay pumalakpak. Si MR Tanaka ay tumayo at yumuko. MS Santos, partner kami sa Japan para sa bagong proyekto, sa ilalim ng leta ng Pag-asa. Sa labas ng building, ang mga recyclers mula Payatas, na dinala ni Ati, Maria Clara, ay nakatayo sa harap ng tower. Hawak nila ang mga leta, at may mga banner, salamat, Aling Luz. Ang leta namin ay Pag-asa na. At sa loob ng boardroom, si Don Armando ay lumapit kay Luz at yumakap sa kanya. Ma, simulang gayon, ikaw ang si. Ako na lang ang anak mo. Sabi niya ng may ngiti. Si Luz ay ngumiti. Hindi, Armando. Tayong dalawa ang magpapatakbo nito. Dahil ang Pag-asa, hindi para sa isa lang. Para sa lahat. At sa sandaling iyon, ang leta, isang simpleng lota ng sardinas na nagsimula sa basurahan ng Tondo, ay naging simbolo ng bagong Pilipinas. Isang Pilipinas kung saan ang basura ay nagiging yaman, ang hirap ay nagiging pag-asa, at ang ina at anak ay nakabalikan sa wakas. Kwento ng pag-asa, tapos, pero Yenji simula iye lamang IT. Kung ikaw ang ina, alin sa kambal ang pipiliin mo? O baka ikaw na ang susunod na ikakasal. Comment kung alin sa kambal ang may sumpa at itag ang kaibigan mo na may kasal this year. Susunod na kwento, Kulam sa Binyag, coming next week. Sa susunod, isang janitor na may black belt ang hahamon sa C na mayabang. Huwag palampasin, ang laban ng leta laban sa yabang.